Billionaire God of War Chapter 71 Ethan Hunt. Si Quentin Stewart ay nakakuha ng anak sa katapusan ng kanyang buhay. Siya ay higit sa 40 ngayon at si Joe ay isang anak na lalaki kaya't siya ay hindi katulad ng iba. Inaasahan ni Joe na halos mawala na siya ng buhay pagkatapos mapunta sa Greencliff para maging masaya. Kung ano ang gusto ni Joe, ibibigay niya ito. Kung si Joe ay gumawa ng kasalanan kahit na ito ay maaaring malutas, hindi pa rin ito makakatanggap. Medyo na inaasahan ni Joe na halos mawala na siya ng buhay pagkatapos mapunta sa Greencliff para maging masaya. Kahit na sa Fairbanks, hindi na may naghahangad na hawakan ang kanyang anak. Sino sa Greencliff ang naghahangad na gawin ito? Kapag dinala ni Gentry si Joe, hindi siya nagsabi ng anumang bagay, parang natakot siya sa mga iyon. Ngunit hindi natakot si Quentin Stewart. Kalyen 2. Hindi ko alam sino ito, gusto ko lang siyang patayon. Hindi sulit para sa inyong dalawa, tama? Si Abel Brockman at Cain Brockman ay nakatayo sa harap ni Quentin Stewart at tinitigan ang kanilang mga ulo. Sir Stewart, kami ay naghuhukom sa iyo, kaya kami ay nais na umalis sa iyo sa pamamagitan ng paalala. Abel Brockman ang nagsalita, huwag sakyan ang taong ito. Mr. Stewart ay mali sa pagkakataong ito. Sila ay nagbalik loob dito. Silang dalawa ay dumating para magsabi ng maligayang pagdating kay Quentin Stewart. Hindi nila matulungan ang pamilya Stewart kung hindi pa dumating si Ethan para sa kanila, ang mga pinunong si John Garrett ay poksain sila. Pagkatapos nilang sabihin ito, umalis na sila. Sumagot si Quentin Stewart at natawa siya sa loob ng ilang sandali. Hindi bastards no nagpasalamat sa iyo. Quentin Stewart roared. Ayaw nilang tumulong at sumuko pa. So walang kabuluhan na baril si Joe. Paralisado ng walang dahilan. Paano nila tinatrato ang pamilya Stewart? Sa pag-iisip na pagkatapos ay ginawa ni Abel Brockman at Cain Brockman ang utang na loob sa kanyang mga kamag-anak, sila ay magkakaroon ng karagdagang halaga para sa Stewarts. Ngunit ngayon ay parang hindi sila magagamit. Gayunpaman, ang mga pangalawang kapatid na ito ay isang duwag na hindi kapaki-pakinabang. Mr. Stewart, ang pamilyang Palmer sa Greencliff ay narito, sinabi niya na mayroon siyang isang bagay upang ipaalam sa iyo. Ang Palmer family. Anong Palmer family? Nalilito pa rin si Quentin Stewart. Hindi namin gustong makita. Sino ang nag-iisip na maaaring makipagkita kay Quentin Stewart? Sabi niya ito ang target ni Young Master Stewart. Baka interesado siya sa may kagagawan. Naningkit ang mga mata ni Quentin Stewart. Ang salarin. Ang isang bata mula sa pamilya Palmer ay nagpapasaya kay Joe nang si Joe ay pumunta sa Greencliff kaya hindi niya alam kung sino ang kanyang ginagawa. Papasukan mo siya. Nakabenda ang braso ni ikalawang Archie nang makapasok siya. Pagkatapos ng paggalang sa kanya, diretso siya sa kanya. Mr. Stewart, ang mga taong nanakit kay Young Master Stewart ay si Ethan Hunt, si William Palmer sa Greencliff. Sinabi niya pinalo niya ako, at ipahayag na hindi niya papatayin si Young Master Stewart. William at ang kanyang mga asawa ay hindi igalang ang pamilya Stewart. Siya ay nagsabi na kung ang pamilya Stewart ay hindi nagtago sa Fairbanks, siya ay bubuo ng pamilya Stewart na nawala sa kahapon. Ang aking labazga ay dapat na disalahan kung ano ang nangyari sa panahong ito, kaya si Aya ay nagnanais na humihingi ng paumanhin sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng 30% mula sa mga kumpanyang-kumpanya kami, at kami ay umaasa na si Master Stewart ay maaaring magbigay sa amin ng pagkakataon. Naiintindihan ni Quentin Stewart ang lahat ng ito gamit ang ilang mga pangungusap mula kay Archie. Ang mga taong nanakit kay Joe ay sina Ethan, si William, habang ang pamilya Archie ay gustong maging sekuto ng pamilya Stewart. At kung ano ang dapat gawin ni Quentin Stewart ay hindi lamang upang tulungan si Ethan, ngunit upang tiyakin na si William at ang kanyang pamilya ay naging abusuhin. Kuwit-kuwit. Mayroong bagyo sa mga ilegal na lupon ng Greycliff. Sa loob ng ilang araw, maraming nangyari. Itinuro ni Bill Hale ang Zero. Ginawa ito ni Rodney Davis at ng iba pa. Ang kanilang mga boss ay nakipag-ugnayan sa kanilang mga fighter na malakas mula sa Fairbanks para beat up Bill Hale ng walang mercy. Pakibali ang kanyang binti at itapon sa Greencliff. Biglang nagkagulo sa lahat ng mga iligal na Greencliff. Alam ng lahat na si Rodney Davis at ang iba pa ay nagpasya na sumunod sa mga tao mula sa Fairbanks. Sila ngayon ay nagpatunay na sila ay tumulong sa mga taong Fairbanks upang maging miyembro ng ilegal na Greencliff. Inihayag ni Rodney Davis ang isang serbisyo na maaaring humingi ng impormasyon habang ang isang hindi makakapatay. Si Bill Hale ang unang namatay. Chapter 72. Mas maraming mga tao ang nakakatugon sa kanila sa 3 araw na susunod. Lahat ito ay bukas na mga tao na tumatanging makakita ng mga tao sa Fairbanks. Kung ano ang kinuha mula sa kanila ay nagtapos ng walang pagbubukod. Ang ilan ay nag-aalinlangan pa noong una, ngunit ngayon ay hindi sila naglakas loob na mag-isip at dahil sa pagsunod niya. Hindi pa naramdaman ni Rodney Davis ang ganito. Ang pakiramdam na ito ng pagiging higit sa lahat ay talagang mahusay.
Hindi pwedeng mag-asawa. Ang mga lalaking ipinadala mula sa Fairbanks ay pawang mahusay na manlalaban. Siya ay nag-iisip ng mga dahilan kung bakit dapat matugunan ang mga katapusan na nakakatakot kung siya ay tumanggi sa mga ito tulad ng ginawa ni Bill Hale. Rodney Davis, sino naman? Si Gus Thompson ay nag-iisip ng ilang araw. Ang lahat ay tumatakbo ng maayos ngunit para sa ilang mga dahilan siya ay patuloy na nakakaramdam na may hindi nangyayari sa isang lugar. Dahil nahihirapan si Nicholas. Pumunta rin dito si Eli Howard. Ang lugar na ito ay parang buhawi at sila ay papalapit dito. Tom Foster. Ang sagot ni Rodney Davis. Ang lahat ng iba't ibang puwersa, malaki at maliit, ay gumawa ng mga desisyon. Gaya nga ng sinabi ni Davis kung sino ang may kakayahan ay makikinabang samantalang ang hindi kaya ay mamamatay. Bukod kay Tom Foster, walang ibang humahadlang. Si Gus Thompson ay bahagyang nagulat sa kanyang pangalang Tom Foster. Alam na niya na ang paghihirap ni Eli Howard at Nicholas ay may relasyon niya kay Tom Foster. Huwag ituloy hanggang ngayon, sabi ni Gus Thompson. Bakit? Si Rodney Davis ay hindi isang mainstay. Kailangan natin silang bigyan ng mainit na bakal ngayon. Nagdadala sila ng mahuhusay na manlalaban kaya ang pakikipag-date kay Tom Foster ay hindi magiging problema ng isang beses. Nakita niya mismo kung gaano kalupit ang mga taong ito. Tsaka narinig niyang dumating na si Nicholas. Isa itong lalaking mas brutal pa kay Eli Howard. Huwag magmadali. Nagtataka si Gus Thompson sa kanyang isipan. Mas pinili niyang hintayin si Nicholas na asikasuhin ang kanilang mga problema at hindi nang ahas na magdesisyon para sa kanya. Ngunit huli na ang lahat, single ni Rodney Davis. Si Tom Foster ay naglagay ng matinding laban sa mga huling laro kaya paano siya magkakaroon ng pagkakataon na labanan siya ngayon. Hiniling ko sa isang tao na magpadala kay Tom Foster ng imbitasyon na sumali tama. At ito ay isang uri ng imbitasyon na napakahusay. Malungkot ang mukha ni Gus Thompson ngunit hindi ito umimik. Naramdaman na lang niya ang isang bulaklak na namumulaklak sa kanyang puso, hindi niya alam kung ano ang namumuong pakiramdam ng pagkabalisa. Uwit. Sa ngayon, ang kanang kamay ni Rodney Davis ay nakaupo sa harap ni Tom Foster. Siya ay nagpapataas ng ilong nito sa katahimikan at sinabi, ito ay isang pagkakataon na ikaw, at saya harap CEO Foster ay dapat bigyang halaga, masaya. Binigyan ka ng pagkakataon ng boss ko dahil lahat tayo ay ilegal na miyembro ng Greencliff. CEO Foster, hindi ka laging lumilingon at hindi nagbibigay. Tumawa si Tom Foster. Tahimik siyang nagsindi ng sigarilyo at naglagay ng naughty expression sa kanyang mukha habang sinasabi, sis, ayaw mo bang sabihin sa akin ang lahat ng ito? Bakit hindi kita hinihikayat na makipagkita sa isang tao? Si Ethan ngayon ay nasa opisina ni Diane. Maluwag siyang gumawa ng tsaa at kumain ng cake. Si Diane ay napakasibak, at siya ay napakagandang kumpara sa kanya. Pasensya na, pwede bang huwag kang makialam sa sarili kong opisina ng ganyan? Si Diane ay tunay na naramdaman na siya ay nagtatrabaho para kay Ethan. Hindi mahalaga kung ang boss ay hindi nais na magtrabaho kasama ang mga kaibigan. Ngunit ngayon siya ay napakasaya na siya ay galit sa pag-asa. Hindi ba malupit iyon? Nakita ni Ethan ang mensahe sa cellphone ni Tom Foster. Pumangon siya at tumawa, sige, ituloy mo yang ginagawa mo, maglalakad ako pababa. Sa maliit na hardin ng malapit sa opisina ng Palmer Group. Umupo si Ethan sa bench na nakaharap kay Tom Foster at nakaharap kay Rodney Davis. Anong ibig sabihin nito? Bakit mo ako dinala sa lugar na ito para pag-usapan ang negosyo? Ang kanang kamay ni Rodney Davis ay hindi malinaw sa loob ng magandang kalagayan. Sa loob ng mga panahong ito, sila ay naging pinuno ng mga ilegal na Greencliff. Habang si Rodney Davis ay nagpadala ng balita, lahat ng mga tondok sa kanila. Wala na akong gustong sabihin kung sino man mula sa Fairbanks, at hindi na siya gusto ng mga tao mula sa Fairbanks din. Chapter 73. I don't mean anything. Pero pwede mong sabihin kay Big Boss ang sinabi mo sa past ko, mas magiging judgmental. Ngumiti si Tom Foster at naglabas ng sigarilyo tulad ni Ethan. Honey, hindi ako makapag-isip. Agad na nagbago ang mga ekspresyon ng kanang kamay Rodney Davis. Nakilala niya si Ethan Says, mga taong nakatutulong kay Master Han at mga Muay Thai expert sa mga araw na iyon para sa larong boxing. Isang suntok lang ang ginamit niya. At siya ang amo ni Tom Foster. Ano ang nangyayari? Sabihin mo lang. Ano yun? Napatingin sa kanya si Ethan. Bibigyan kita ng ilang minuto. Wala akong pakialam kung sino ka man. Mahihirapan ka. Oo naman, naiintindihan ko. Tumango si Ethan. At siya ay tumingin kay Tom Foster at Tom Foster kaagad na maunawaan. Ang ilang mga lalaki ay biglang sumulpat at pindutin ang kanang kamay ni Rodney Davis sa lupa. Anong ginagawa mo? Kung sino ang susunod ay makikinabang, samantalang kung sino ang hindi mamamatay, di ba? Hindi mo ba alam kung ano ang naging desisyon natin? Sagot ni Tom Foster sa kanyang boses.
Tapos hinayla siya palayo. Nakita ni Bill Hale ang panganib at kakaunti ang hindi sumang-ayon, sabi ni Tom Foster. Napaka-extreme ni Rodney Davis at naramdaman niyang nasa tuktok siya at gustong kontrolin ang lahat ng ilegal na aktibidad sa Greencliff. Hindi sinasagot ni Ethan ang problemang ito. Siya ay natahimik na nagtanong, marami na ba silang natapos? Halos 20 araw na ngayon. Sila 8. Si Tom Foster ay masigasig na nagsusulat. Pagkatapos ng araw na iyon, sila ay lahat ng interes at nagtatrabaho ng mas malakas. Hindi na nagtagal, isang tao ang nakarating sa antas ng huling, at sila ay patuloy na lumampas sa antas na mas mabilis at mas mabilis. Sa araw na ito, 8 na sila ay dumaan sa kursong puno. 30 lang ang kailangan ko. Si Ethan ay nagtatapon ng kanyang sigarilyo sa trash can. Pupunta ako bukas at sisiguraduhing pinahahalagahan nila ang pagkakataong ito. Bumalik si Ethan sa itaas. Alam ni Tom Foster kung ano ang ibig sabihin ni Ethan at mabilis na pumunta sa mga pasilidad ng pagsasanay. Matapos nilang marinig ang sinabi ni Ethan ay nagwala silang lahat. Kahit na 8 taong nakapasa dito ay hindi nang ahas na maging kampante. Dahil alam nila kung gaano sila umunlad at sa tingin nila ito ay kamanghamanghang. Gusto nilang maging mas malakas at gaya ng sinabi ni Ethan, gusto nilang maging mas malakas kaysa sa inaakala nila. Ang natitira ay nakikipaglaban pa rin sa 22 na lugar. Kuwait. Sa ngayon, ipinadala ng mga bata si Rodney Davis upang hanapin si Tom Foster na malapit na sa kanyang pag-asa. Nabali ang kanyang mga braso at binti at 3 malalaking salita ang lumabas sa kanyang mukha. Fuck your mother. Hinawakan ni Rodney Davis ang mga kamay sa mesa gamit ang matigas. Tinanong ito ni Tom Foster. Baka hindi mo alam na si Nicholas ay nagmamadali kaya mabilis o mabagal na siya ay mamatay. Si Tom Foster ay kumilos ng napakalayo kay Eli Howard at sa kanyang mga kamag-anak at sinalubong ang mga tao mula sa Fairbanks. Si Rodney Davis ay nagbigay ng pagkakataon para sa kanyang buhay ngunit hindi niya pinangalanan at hindi niya hinihingi bilang ganti. Boss, ano na ang gagawin natin ngayon? Si Tom Foster ay may isang malakas na manlalaban sa kanya kaya walang pagmamadali upang tapusin ito. Lahat sila ay may kasamang lalaki sa ilalim ni Tom Foster. Isang suntok lang ang hinampas ng isang lalaki sa isang Muay Thai expert like why can they fight? Alam mo si Gus Thompson at hayaang makumplito niya ang kanyang sarili. Sabihin sa kanya na si Eli Howard at ang kanyang mga kapatid ay binitawan ni Tom Foster. Pinitik ni Rodney Davis ang mga mata. Siya ay pumili upang sumunod sa mga tao mula sa Fairbanks ngunit alam niya na siya ay makakakuha ng higit patungkol sa kung paano ito. Si Nicholas ay nangangailangan ng mga tagapagsalita ng iligal na Greencliff at ang mga tagapagsalita ay ito. Gumamit siya ng impluwensya at lakas ng mga tao mula sa Fairbanks upang maalis ang lahat ng mga paghihirap sa kanyang landas at mabilis na lumakas. Chapter 74. Walang tulong sa kanila, bakit hindi niya maalis si Bill Hale sa loob ng maraming taon ng napakadali. Ngunit mas lumakas ang pagkabalisa sa puso ni Gus Thompson. Hindi rin niya alam kung bakit. Ang kakaibang takot at gulat ay nagparamdam sa kanya na parang isang maliit na hayop bago pa man may lindol. Kuya Nicholas, itong Tom Foster ay hindi simple, I think we should formulate a plan first. Mukhang maingat si Gus Thompson. Si Rodney Davis ay umiikot sa pagpatay sa lahat at hindi niya hahayaang masangkot sila. Ngunit ngayon ay sinasabi niya sa kanila na harapin si Tom Foster mismo. May mali dito. At kung si Tom Foster ang siyang nanakit kay Eli Howard at sa kanyang kapatid, kung gayon ay nagpapatunay na ang Tom Foster na ito ay hindi isang nakaupong pato at hindi madaling pakitunguhan. Magplano ka, my ass. Nakakas ng mga braso at binti ni Nicholas. He clenched his teeth and said, Boss isn't giving us much time. We have to finish this quickly and settle everything in Greencliff. May silbi pa ako sa mga lalaki. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatumba si Ethan. Hindi na nang ahas si Gus Thompson na magsalita pa. Isa lamang siya sa mga tauhan ni Nicholas at walang kapangyarihang magdesisyon. Ngunit siya ay mas matalino at mas sensitibo kaysa kay Nicholas. Inutusan siya ni Nicholas na maghanda sa pag-atake. Mayroon siyang maximum na 3 araw upang i-clear ang Greencliff kung hindi ay magiging magulo ang lahat kung ang iba pang malalaking manlalaro mula sa Fairbanks ay pumunta rin dito. Natanggap ni Gus Thompson ang mga tagubaylang ito ngunit hindi agad hinanap si Tom Foster. Sa halip, pinuntahan niya muna ang ilan sa iba pang maliliit na manlalaro. Madaling araw noon sa kabukiran at napakasariwa ng hangin. Naiisip ni Ethan na makakabili siya ng kapirasong lupa dito at makapagpatayo ng bungalow. Sa ganoong paraan ay mananatili rito ang buong pamilya at makakabuti ito sa kanilang kalusugan. Ang putik mula sa kurso ng pagsasanay ay nasa lahat ng dako at ang 30 tao na gumawa nito ay nakatayo sa harap niya. Nagalit ang 20 pa ngunit wala silang magagawa. Sinabi ni Ethan na 30 lang ang gusto niya kaya ayaw na niya ng higit pa doon.
Kung gusto nilang subukang muli, kailangan nilang gumanap ng maayos sa iba pang aspeto at maghintay ng isa pang pagkakataon. From today onwards, number 1 na si Geoff, number 2 ka, number 3 ka na, patuloy ni Ethan. Kayong lahat ay may mga numero lamang at walang pangalan. Agad namang naging alerto si Kuya Geoff. Siya ang unang taong dumaan sa buong kurso at dumaan siya sa isang kahangahangang pagbabago. 30 of you will be my wolves. Malakas na sabi ni Ethan. Agad namang natuwa si Kuya Geoff at ang iba pa. Ang mga salita ni Ethan ay may kakaibang kapangyarihan na maaaring magpadaloy ng kanilang dugo sa kanilang mga katawan. Lobo, susunod ay ang iyong unang misyon. Sinulyapan silang lahat ni Ethan at walang ekspresyon na sinabi, maligo, kumain, at matulog. Ang mga lobo ay laging lumalabas sa gabi. Pagkatapos nilang maligo at kumain ay natulog silang tatlo sa maghapon. Sa nakalipas na 20 araw, pilit nilang itinutulak ang nakatagong lakas sa loob nila, ayaw magpahinga kahit pagod na sila. Medyo natakot si Tom Foster nang makita niya itong 30 lalaking nasa harapan niya. Wala pang isang buwan ang lumipas, ngunit ang mga taong ito ay biglang tila estranghero sa kanya. Tila napakalakas at makapangyarihan na tila kakaiba sa kanya. Nasaan si Big Boss? Hindi nakita ni Kuya Geoff si Ethan sa paligid at tuwang-tuwa siya. Ito ang unang pagkakataon na isakatuparan niya ang mga tagubilin ni Big Boss, kaya gusto niyang magpakitang mabuti sa harap ni Big Boss. Nasa restaurant siya kasama ang asawa niya. Napaawang ang bibig ni Tom Foster. Ang paggugol ng oras sa kanyang asawa ang pinakamahalagang bagay para kay Ethan. Kakayanin ni Tom Foster ang natitira. Maliit na bagay lang kaya hindi na kailangang si Big Boss ang mag-handle. Napangisi si Tom Foster. Kung hindi mo malutas ang maliit na bagay na ito, maaari kang mawala. Agad namang naging seryoso ang 30 sa kanila. Isa lang ang misyon nila ngayong gabi. Dapat nilang alisin ang lahat ng mga hadlang sa ilegal na bilog. Sa isang gabi, iyon ang misyon na ibinigay sa kanila ni Ethan. Ipagpatuloy mo. Nag-utos si Tom Foster at lahat ng 30 sa kanila ay nawala sa gabi. Lumalalim ang gabi nang magsimulang lumitaw ang isang grupo ng mga lobo sa konkretong gubat ng Green Cliff. Ngunit ang kanilang biktima ay wala pang nararamdaman. Kabanata 75. Si Rodney Davis ay napakasaya ngayon. Bigla niyang na-achieve ang hindi niya kayang gawin sa nakalipas na 10 taon sa nakalipas na 10 araw, kaya medyo natuwa siya. Ngayon siya ay tumatawag sa mga pag-shot sa Green Cliff. Kahit na kailangan niyang makinig sa mga tagubilin mula sa Fairbanks, ang kanyang pangalan lamang ang umalingaw-ngaw sa lugar na ito. Wala na si Bill Hale. Lahat ng hindi nakikinig ay wala na. Si Rodney Davis ay nakaupo sa kanyang sariling base, nakasuot ng pantulog na may isang baso ng red wine sa kamay at mukhang napakasaya sa kanyang sarili. Matingkad na pula ang kanyang mukha at malinaw na dumaan siya sa isang matinding labanan kamakailan lang, at gusto pa rin niya ng higit pa. Sa bagay, matagal na niyang pinagnanasaan ang babaeng inagaw niya sa side ni Bill Hale. Ang makahanap ng ganoon kalaki at matatag na barko sa ganoong estado ay isang napakaswerteng bagay. Pumikit si Rodney Davis at sumandal sa sofa at nag-relax. Biglang nagkaroon ng malakas na ingay nang bumukas ang main door at isang figure ang lumipad papunta sa kwarto na may sumigaw. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rodney Davis at agad niyang iniwas ang figurang lumilipad patungo sa kanya. Ngunit inalis ng lalaki ang baso ng alak sa kamay ni Rodney Davis at pinagdurog ito. Sino ito? Malakas na sigaw ni Rodney Davis, nasaan ang lahat? Halika dito ngayon din. Ang kanyang mga tauhan ay dumating ng maayos, ngunit lahat sila ay sinipa sa silid. Lahat ay bumagsak ng husto sa sahig, pagkatapos ay tumahimik habang sila ay nahimatay. Lalong nagbago ang ekspresyon ni Rodney Davis. Halos 100 tao ang nasa labas at ngayon ay tahimik na ang lahat. Nang makita niyang pumasok si Tom Foster, isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Rodney Davis. Tom Foster, alam mo ba ang ginagawa mo? Galit na umungol si Rodney Davis. Naghihintay kang mamatay. Ngumiti si Tom Foster at pumunta sa mesa para ibuhos ang sarili sa isang baso ng red wine. Sumimsim siya at dinilaan ang labi. Balita ko ang iyong wine cellar ay medyo maraming masarap na alak. Gusto ko ito. Ikaw. Galit na galit si Rodney Davis. Are you picking a fight with me? Nako, hindi, umiling si Tom Foster. This is just my side rolling you over. Pinitik niya ang kanyang mga daliri. Pagkatapos ng sunod-sunod na tunog, agad na tumahimik ang buong lugar. Namanhid si Rodney Davis. Nakita niya ito ng sarili niya mga mata. Para bang may 30 lobo na umaalingaw-ngaw sa buong lugar at walang makakapigil sa kanila. Kitang-kita niya na maraming tao ang nakita niya noon. Wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng atensyon niya a month ago, so what happened now? Tulala na nakaupo si Rodney Davis sa sofa at nagsimulang manginig ang kanyang mga paa. Masyadong mabilis ang lahat ng ito at hindi niya alam kung ano ang nangyayari.
Binuhusan siya ni Tom Foster ng isang baso ng alak. Inumin mo. Ito na ang huling baso mo habang buhay. Pagkatapos mong makulong, ihilang siguro ang iinom mo. Umawang ang labi ni Rodney Davis. Tom Foster, huwag kang mabilis makipaghiwalay, minsan ganito ang ihip ng hangin at minsan ay umiihip. Sinampal ni Tom Foster si Rodney Davis, sinampal sa tabi ang baso ng alak at tumapon ang red wine kung saan-saan. Sa tingin mo may iligtas ka ng mga bastard na iyon sa Fairbanks? Malamig na tanong ni Tom Foster. Mas mabilis silang mamatay. Hinawakan ni Rodney Davis ang kanyang mukha at pinandilatan si Tom Foster. Hindi niya akalain na babangon si Tom Foster ng ganoon kabilas sa maikling panahon. Inalis niya si Eli Howard at ang kanyang kapatid at hindi man lang iginalang ang mga tao ng Fairbanks. Ngayon ay nakarating na siya sa pintuan ni Rodney Davis at tatapusin siya. Sino ang nasa likod nito? I'm with the guy who controls Fairbanks. Nicholas and Gus Thompson are both in Greencliff. Nagngangalit si Rodney Davis at ipinadala ang kanyang huling banta. Na-offend mo sila sa pagpilayan kay Eli Howard at sa kapatid niya. Kapag hinawakan mo ako, tiyak na papatayin ka nila. Medyo nag-hysterical siya. Kabanata 76. Umiti lang ng mahina si Tom Foster. Tumingin siya kay Rodney Davis na para bang nakatingin siya sa isang malungkot na aso. Ang mga tao sa labas ng Greencliff ay hindi maaaring magkomento sa ilegal na singsing ng Greencliff. Ito ay biro ni Ethan, at inihayag ni Tom Foster ang sinabi niya kay Rodney Davis, nasan si Nicholas? Hahanapin ko siya ngayon. Hindi siya tumigil doon. Tinawag niya si Brother Geoff, at nabali niya ang binti ni Rodney Davis bago umalis. May mensahe pa siya para kina Nicholas at Gus Thompson. Di nagtagal, dumating ang pulisya upang arestuhin si Rodney Davis at lahat ng kanyang mga tauhan. Ang ebidensya ng lahat ng kanilang mga ilegal na gawain ay inilagay sa mga mesa ng mga nakatataas. Tuldok-tuldok-tuldok, sa isang vilya sa bundok. Ilang araw nang nagpapagaling dito si Nicholas. Hinintay niyang tumira ang lahat sa iligal na bilog ng Greencliff at naghintay na makabangon mula sa kanyang sariling pinsala bago ituloy ang buhay ni Ethan. Ngunit bago siya makalapit kay Ethan, unang nagpakita si Tom Foster. Agad na naging alerto si Gus Thompson. Ang 10 kakaibang lalaki na kasama niya ay pawang makapangyarihang mandirigma at tumayo sila sa harap ni Nicholas. Huwag kang pumunta dito na may death wish. Sumigaw si Gus Thompson, maaari kang matikman kung maglakas loob kang atakihin kami. Sumagot si Tom Foster, oh talaga. Ang 30 lalaki sa likod niya ay naglabas ng mabangis na aura. Napakaraming malalaking laban lang ang pinagdaanan nila, pinapantayan ang higit sa 100 malalaking manlalaro. Ngunit puno pa rin sila ng lakas at hindi man lang mukhang pagod. Ngayon naramdaman ni Gus Thompson at ng iba ang pressure kahit nakatayo lang silang tatlo. Paano nakakatakot ang mga taong ito? Kailan nagkaroon ng napakaraming malalakas na mandirigma si Tom Foster sa ilalim niya? Tom Foster, nagulat ako. Nagtago ka ng napakaraming makapangyarihang mandirigma, tiyak na napaka-ambisyosa mo. Nakasandal pa rin si Nicholas sa sofa, malamig na tumatawa. Ngunit kung gusto mong gamitin ang mga taong ito para pilipitin ang aming mga kamay, sa palagay ko ay labis mong tinatansya ang iyong sarili. Itinaas ni Tom Foster ang kanyang ulo upang tingnan siya. Nandito ako para dalhan ka ng mensahe. Kalmado siyang nagpatuloy, hindi ka dapat makikialam sa Greencliff. How dare you? Napaungol si Nicholas. Ano ka ba naman? Of course I'm nothing. But my big boss said those words, so that's a different story altogether. May pagmamalaki sa mukha ni Tom Foster. At saka kahit na-offend mo ang big boss ko, hindi na niya kailangan pang mag-abala sa basura tulad niyo. Pero hindi kaya ng mga kapatid na nasa ilalim niya ang paghiga na ito. Si Brother Geoff at ang iba ay nakatayo sa likod ni Tom Foster na may masamang tingin sa kanilang mga mata na para bang sila ay tunay na nakakatakot at masasamang lobo. Puputulan nila si Nicholas at ang kanyang mga tauhan. Ang iyong big boss. Nagbago ang ekspresyon ni Nicholas at Gus Thompson at sabay silang nagtanong sino siya. Tumingin si Tom Foster kay Nicholas. Yung nakabasag ng kamay at paa mo. Ethan Hunt. Tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Nicholas. Paano kaya niya? Isa lang siyang lalaki na nagpakasal sa pamilyang William at isa lang siyang palaboy. Iyon ang sinabi ni Steven sa kanya, kaya paano siya magiging Big Boss Tom Foster? Ang lupit talaga nitong si Steven. Hindi pinansin ni Tom Foster ang mukhang hindi makapaniwala sa mukha ni Nicholas at bamaantong hininga. Naglagay pa siya ng bitag para sa sarili niyang kapatid. This is a death trap. Biglang nakaramdam ng takot si Nicholas sa kanyang puso. Naranasan niya mismo kung gaano katakot si Ethan. Pero mas nagulat siya kung sino pala si Ethan. At sa paghusga sa mga salita ni Tom Foster, alam ni Steven ang tungkol dito matagal na ang nakalipas. Ang dagwang bastard na iyon ay sadyang gumawa ng gulo para kay Ethan at sinubukang gamitin si Ethan para palayasin siya.
Kunin muna, sabi ni Tom Foster. Mukhang hindi ka tanga. So bakit mo naisip na pumunta ka sa Greencliff para magdusa? Tumingin ng masama si Nicholas. Tom Foster, huwag kang masyadong mayabang. At ang Ethan na yan. Siguradong kinuha natin ang Greencliff, walang ibang makakakuha sa kanya. Si Tom Foster ay hindi nagtitimpi. Sinampal niya ng malakas si Nicholas sa mukha. Kabanata 77. Ang malakas na tunog ng sampalan ay nagpaganyak kay Gus Thompson at sa iba pa na gumalaw. Ngunit hindi sila nang ahas dahil napapaligiran sila ng 30 lobo. Alam na alam ni Gus Thompson na kung lumipat sila, walang isa sa kanila ang makakaalis dito sa isang piraso. Kaya kinailangang tiisin ni Nicholas ang kahihiyang ito. 5 matingkad na pulang fingerprint sa kanyang mukha ang nagpalaki sa mga mata ni Nicholas. Hindi niya akalain na haharapin niya ang ganoong kahihiyan pagkatapos niyang bumalik sa Greencliff. Gusto niyang maghiganti at gusto pa niyang patayin si Tom Foster. Pero hindi siya makagalaw ngayon. Ibalik mo ang mga salita ko. Huwag kang bumalik sa Greencliff. Napangisi si Tom Foster. May utos dito na walang ibang makikialam. Ang sino mang magtangkang manghimasok ay puputulan ng tuluyan ang kanilang mga kamay. Saka siya tumalikod at umalis. Nang makarating siya sa pinto, gumamit siya ng casual na boses para sabihin, bilang maliit na parusa sa pagkakasala kay Big Boss, putulin natin ang kanyang huling magandang binti. May kumukulong dugong hiyaw pagkatapos niyang sabihin iyon. Di nagtagal pagkatapos nito, ang isang truck na sinadya upang maghatid ng mga baboy ay magmamaneho sa kahabaan ng highway at huminto sa harap ng susunod na marker ng limitasyon ng lungsod at magtapon ng higit sa 10 tao na natatakpan ng dumi ng baboy palabas ng sasakyan. Umalis ang truck na iwan si Nicholas at ang iba pa sa kahihiyan at sumigaw ng tulong. Kuwit-kuwit. Sa isang gabi lang tila nakaranas ng lindol ang Greencliff. Ang lahat ng mga ilegal na bilog ay nahugasan ng malinis. Mayroong isang malaking stack ng mga dokumento sa desk ng opisina ng alkalde, lahat ng ebidensya laban kay Rodney Davis at iba pa. Nagawa lamang ng alkalde na kabog ng dibdib at huminga ng malalim 3:00 ng umaga. Sinong pambihirang tao ang nakagawa ng hindi natin nagagawa sa loob ng maraming taon sa isang gabi? Natitiyak niyang may malaking pagsisikap na nakatulong sa kanila ng palihim na malutas ang problemang ito. Pero nakatitig lang sila at naghihintay sa susunod na nangyari. Hindi bababasa, ang ilegal na bilog ng Greencliff ay magiging mas matatag at maayos sa ngayon. Hinihimas-himas ng alkalde ang kanyang mga templo nang pumasok ang kanyang sekretarya. Mabuti pang magpahinga ka ng maaga. Kailangan mo pang dumalo sa 2 donation ceremonies sa 2 elementarya, may pag-aalalang pahayag ng kanyang sekretarya. Parami ng parami ang mga negosyong gumagawa ng mapagbigay na donasyon kamakailan, kaya ito ay isang magandang bagay. Tama, bagay na bagay. Sana marami pang magagandang mangyayari. Maraming tao ang hindi makatulog ng gabing iyon. Kasama si Diane. Humiga siya sa kama. Ang madilim na liwanag mula sa street lamp sa labas ng silid ay sumisinag sa mga magagaan na kurtina at papunta sa silid, at dumapo sa mismong harap ng banig ni Ethan. Tulala siyang nakatitig sa lalaking ito. It's been almost 2 months simula noong unang nagpakita si Ethan. Ngunit ang mga pagkabigla at sorpresa na ibinigay niya sa kanya sa 2 buwang ito ay dumami ng hindi mabilang na beses, at bawat isa ay mas malaki kaysa sa nauna. Ilang beses siyang pinrotektahan ni Ethan. Ilang beses na niyang pinrotektahan ang kanyang mga magulang. Gaya nga ng sabi niya, hindi lang sila mga magulang ng 2. Sila rin ang kanyang mga magulang. Ano iyon? Inis na inis si Diane. Hindi pa niya ito lubos na tinatanggap. Pero at the same time, biglang naramdaman ni Diane na tama si April. Hindi siya sapat para kay Ethan ngayon. Paano siya nakakagulat? Huminga siya ng malalim at sa hindi malamang dahilan, may nadagdag na pressure sa puso niya. Pakiramdam niya ay kailangan niyang magsumikap. Hindi niya alam kung kailan siya nakatulog. Pagkagising niya, umalingaw-ngaw ang bango ng almusal mula sa labas ng kwarto. Napakaaga niya. Sinulyapan ni Diane ang espasyo sa tabi ng kanyang kama at nakitang natanggal ng maayos ang banig at kumot sa sahig. Nakaimpake na ito ng husto kaya walang makapaniwala na ang taong natutulog doon ay walang tirahan. Naligo siya, nagpalit ng damit, nag-almusal at oras na para pumasok sa trabaho. Walang masyadong sinabi si Diane ng umagang iyon. O sa halip, wala siyang sinabi. Nakaupo siya sa kotse at hindi lumingon o tumingin kay Ethan na para bang sinasadya niyang gumuhit ng linya sa pagitan nila ni Ethan. Next time, pwede mo ba akong tapusin mag-isa? Sa wakas ay nagsalita si Diane pagkatapos ng mahabang panahon. Kabanata 78. Ano? Problema ng kumpanya ang tinutukoy ko. Ako mismo ang magsosolve kaya ko. Lumingon si Diane at panay ang ekspresyon niya. Oo naman. Ngumiti si Ethan at hindi na nagsalita, tumango lang. Kuwit. Kasalukuyang nasa Ministry of Health sa opisina ng direktor na namamahala sa kaligtasan ng pagkain at droga. May isa pang nakaupo sa tabi ni Stephen Palmer.
Nakasandal siya sa sofa, naninigarilyo at mukhang mayabang. Ang bagong Palmer Group na ito ay nag-iwan ng napakaraming dokumento ngunit naglakas loob silang ipagpatuloy ang produksyon. Sila ang mga irresponsible. Kumunot ang noo ng lalaking nakaupo sa sofa. Nixon, this matter is under your jurisdiction, right? Stewart, pumunta ka sa Greencliff para lang pag-usapan ito. Napatingin si Director Nixon kay Anthony Stewart na nakaupo sa sofa at hindi niya napigil ang matawa. Ilang taon nang magkakilala ang dalawa at medyo close sila sa personal. Dahil nandito ngayon si Steven, napakalinaw kung ano ang gustong sabihin ni Anthony Stewart. Siyempre hindi, tumetawa si Anthony Stewart. Alam kong mahilig kang uminom ng tsaa kaya dinalhan kita ng masarap na tsaa. Dahil nagkataon na dumaan ako sa Greencliff, dinalhan kita. Napasulyap siya kay Steven at agad na iniabot ni Steven kay Direk Nixon ang isang box ng tsaa. Agad na nagningning ang mga mata ni Director Nixon. Kinuha niya ang kahon ng tsaa at sinubukang tantsahin kung magkano ang laman nito sa pamamagitan ng pagtimbang nito sa kanyang kamay. We're all old friends so why bother bringing anything? Mahal ba itong mga dahon ng tsaa? I don't dare accept them kung masyadong mahal. Ang kanyang mga kamay ay tila tinatanggihan ang tsaa. Nako, hindi naman mahal. Pinili ko sa village para hindi masyadong mahal, nakangiting sabi ni Anthony Stewart. Ang tsaa na ito ay napakasarap kaya't maglaan ng oras sa pag-inom nito. Tumayo na siya tapos tumayo na rin si Steven. I'll make my move first. Punta ka sa Fairbanks kapag may time, tawagan mo ako at ako na ang mag-aayos. Tumayo si Director Nixon at nakita silang lumabas pagkatapos ay bumalik at isinara ang pinto. Binuksan niya ang kahon ng tsaa at may saya sa kanyang mga mata. Maingat niyang isinara ang kahon at inilagay sa ibabang drawer ng mesa niya. Kinuha niya ang phone niya at may tinawagan. Nakakuha lang ako ng reklamo. Tingnan mo ang bagong Palmer Group at tingnan kung hindi sila sumusunod sa mga batas sa pagmamanupaktura. Kung nakakuha ka ng matibay na ebidensya, alam mo kung ano ang gagawin, di ba? Ang harap ng mga salitang ito ay hindi mahalaga. Ang likod ay medyo puno ng mga tagubilin. Matapos ibaba ang tawag, pinaikit ni Direk Nixon ang kanyang mga mata. Hindi na siya bago dito. Ipinikit niya ang isang mata sa ilan sa mga bagay na ito noong una. Ngunit kung ang isang tao ay nakakuha ng isang butas pagkatapos ay gagawa siya ng ilang mga komento. Ang mga marunong kumilos ay papatawan ng maliit na multa o inuutusang gumawa ng ilang pagbabago. Para naman sa mga hindi marunong kumilos, maraming paraan para paglaruan sila. Iniisip niya kung dapat ba siyang gumawa ng isang bagay kung ang bagong Palmer Group ay may mga taong marunong kumilos. Lumabas si Steven kasama si Anthony Stewart at sumakay sa kotse. Ikinalulungkot ko na kinailangan kong problemayan si CEO Stewart na pumunta dito. Medyo magalang si Steven. Bilang pangalawang taong namamahala sa pamilya Stewart, si Anthony Stewart ay mayroon ding napakataas na posisyon. Ang katotohanan na siya ay personal na dumating sa Greencliff ay nagpakita ng paninindigan ng pamilya Stewart sa maraming bagay. Sa buong probinsya ng Riverport, walang nang-ahas na saktan ang pamilya Stewart. Ngumisi si Anthony Stewart. Wala siyang pakialam sa kinikilos ni Steven. Ilang beses na niyang narinig ang mga ganoong salita. Bukod dito, mababa ang tingin niya sa mga Palmer. Literal nilang pinapayagan ang mga taong may kapansanan na agawin sa kanila ang kanilang pinakamahalagang asset. Hindi ba sila nahihiya dito? This is just the first round to beat William half to death. Mamaya marami pang rounds para matalo siya hanggang sa hindi na niya maiangat ang ulo niya. Malamig na ngumiti si Anthony Stewart. Para makitungo sa ibang tao, kailangan mong gamitin ang utak mo at gamitin ang impluensya ng ibang tao. Understand? Mas matanda lang siya ng kaunti kay Steven pero nagsasalita siya na parang may kausap mula sa mas batang henerasyon. Yes. Masiglang tumango si Steven at magalang na sumagot, thank you for teaching me this. Sige, babalik muna ako. Si Nixon na bahala sa side niya. Malinaw ba ang tinatanong ko sa'yo? Kabanata 79. I am clear. Once that famous doctor from abroad arrives in Greencliff, I will immediately notify the Stewarts and make sure na gagamutan niya ang binti ni young Master Stewart, sagot agad ni Steven. Ang mga binti ni Joe ay halos kasing ganda ng walang silbi. Ang tanging makakagamot sa kanila ay marahil ang sikat na doktor na iyon mula sa ibang bansa. Gayunpaman, kakaiba pala ang ugali ng doktor na ito at malaki ang gastos sa pagpapagamot sa binti ni Joe. Ang hindi nakalulugod kay Steven ay gusto ni Stewart na bayaran niya ang bayarin. Hindi na sinabi ni Anthony Stewart. Ang pagpunta sa Greencliff ng personal para lamang sa isang William Palmer ay higit pa sa dapat niyang gawin. Hindi na niya kailangan pang magstay dito kaya bumalik agad siya sa Fairbanks. Kuwait. Samantala, dumating na si Diane sa opisina at nagsisimula ng maging abala. Ang lahat ng desisyon ng kumpanya ay ipinauubaya kay William. Nagsisimula pa lang siya pero dahil magaling siyang manager, mabilis niyang nahanap ang nararamdaman niya.
Hindi man lang nagulat si Ethan dito. Tumanggi si Diane na manatili si Ethan sa opisina dahil distraction daw siya. No choice si Ethan kundi ang bumaba at uminom ng tsaa sa loob ng security department office. Kumirit. May nagbabantang boses sa pintuan. Kami ay mula sa Ministry of Health at nakatanggap kami ng mga reklamo na nagsasabi na ang mga pamantayan sa pagmamanupaktura ng Palmer Group ay may mga problema. Nandito kami upang suriin. Tumayo si Walter Gore sa pintuan at mabilis na ini-flash ang kanyang badge pagkatapos ay sinubukang itabi ang security guard para makapasok. Teka, nakatayo sa pintuan ang 20 tao na inalis sa 50 tao. Security guard na sila ngayon ng Palmer Group. Ito ang kanilang pangalawang pagsubok at ang kanilang huling pagkakataon kaya walang nang ahas na maging pabaya tungkol dito. Nang makita niyang gustong sumugod ni Walter Gore agad na hinarang ng pinuno ng gwardya ang daan. Isang napakaraming security guard ang nangangahas na harangin tayo. Malamig na tumawa si Walter Gore. O may konsensya ka ba? Sinisiraan niya sila sa simula. Nagpalitan ng tingin ang mga security guard. Mahirap para sa kanila na harapin ito. Napatingin sila at may tumakbo para sabihin kay Ethan. Tiningnan sila ni Walter Gore nang may kasiyahan nang makita niyang alam nila kung ano ang makakabuti para sa kanila at pinapasok niya ang kanyang mga tauhan. Wala talaga siyang pakialam sa ilang security guard. Naiisip niya ang ipinag-utos sa kanya ni Direktor Nixon. Ang pinakamaliit na dapat niyang gawin ay pagmultahin sila, ngunit pagdating sa kung magkano ang pagmumulta sa kanila, sa ibabaw ay dapat itong nakasalalay sa batas, ngunit sa katotohanan, ito ay nakasalalay ng malaki sa kung ang Palmer Group ay marunong kumilos. Inaasahan niyang alam ng Palmer Group kung paano kumilos kung gayon hindi niya kailangang pagdaanan ang lahat ng ito ng walang kabuluhan. Si Walter Gore at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa elevator at umakyat sa itaas. Sa opisina ng security guard, nakaupo pa rin si Ethan at masayang umiinom ng kanyang tsaa. Isang tao mula sa Ministry of Health. Hindi man lang siya dumilat. Anong kinalaman ng kumpanya natin sa kanila? Sinabi niya na hindi pa namin natapos ang ilang mga dokumento sa negosyo. Malamig na tawa ni Ethan. Paano ito nangyari? Ang kumpanya ay kinuha sa lock, stock at bar aisles mula kay Tom Foster at lahat ay nasa lugar. Si Ethan ay palaging naniniwala na si Tom Foster ay gumawa ng isang mahusay na trabaho sa lahat ng paraan. Kaya ang paliwanag lang ay may pinakialaman ang mga dokumento. O sadyang gawing problema ang mga autoridad para sa kanila. Sige, nakuha ko. Bahagyang tumango si Ethan at mukhang hindi masyadong naabala dito. Sinabi pa lang ni Diane sa kanya noong umagang iyon na hahawakan niya ang lahat kaya medyo matigas ang ulo ng babaeng ito. Ngunit si Diane ay hindi magagawang tapusin ang isang ito sa ngayon. Nilabas ni Ethan ang cellphone niya at nag-dial ng number. Pagkatapos lamang ng isang ring, ang kabilang partido ay dumampot at tila takot na takot. Tyson, kamusta naman yung ribbon cutting? Masaya ba? Ang kabilang panig ay hindi man lang nang ahas na huminga ng napakalakas. Nagsimula ako sa kumpanyang ito dahil gusto kong mag-ambag sa ekonomiya ng Greencliff at mag-donate sa mas maraming paaralan at aklatan, kaya bakit may magpapahirap sa buhay ko ngayon? Kabanata 100. Ang pangalawang pangungusap ni Ethan ay nagparamdam kay Mayor Tyson na namanhid ang kanyang ulo. Kung ito ang kaso, pagkatapos ay isasara ko ang kumpanya at lilipat sa ibang lugar. Ang ikatlong pangungusap ay parang bolt mula sa asol at naramdaman ni Mayor Tyson na nanghina ang kanyang mga paa. Mabilis siyang sumagot, "I'll be there in a moment." Pagkababa ng telepono, ipinagpatuloy ni Ethan ang paggawa ng tsaa. Parang walang nangyari. Kuwit. Sa ngayon. Sa pinakamataas na palapag ng punong tanggapan ng kumpanya. Napatingin ang lahat ng tao sa opisina. Walang inaasahan na may biglang darating at magsagawa ng inspeksyon. Nandito na lahat ng papeles at iba pang dokumento. May namiss ba ako? Ang direktor ng departamento ng administrasyon ay hindi mukhang masyadong palakaibigan. Nagawa na nila ang lahat ng kinakailangang procedure pero may dumating talaga para guluhin sila. Lahat. Ilang sulyap si Walter Gore at nanunuya. Hindi mo ba alam na kailangan mong magpalit ng bagong business license? Kung hindi mo ito babaguhin sa tamang panahon, ikaw ang mananagot. Hindi naman bago ang admin director kaya pinigilan niya ang galit at nagtanong, anong responsibilidad? Isang responsibilidad na hindi mo kayang pasanin. Hindi inaasahan ni Walter Gore na magiging ganito katanga ang staff ng Palmer Group. Karamihan sa ibang mga tao ay ibinababa ang kanilang sarili at nagsimulang magsalita ng magalang. Sasabihin nilang kasama sila at aanyayahan pa nga si Walter Gore at ang kanyang mga tauhan na magti sa meeting room para makipag-chat. Ngunit ang taong ito sa kanyang harapan ay tila hindi naiintindihan ang alinman sa mga ito. O ibig mong sabihin, gusto mong pumunta ako dito araw-araw? May nakatagong kahulugan sa mga salitang ito. Bumagsak ang mukha ng admin director. Siyempre alam niya kung ano ang iniisip ni Walter Gore.
Nandito ang mga taong ito para manggulo. Ano ang nangyayari? Nag-walkout si Diane matapos marinig ang kaguluhan at tahimik na nagtanong sa direktor matapos masulyapan si Walter Gore. CEO Palmer, ang ginoo dito ay nagsabi na kami ay nawawala ang mga papeles at hindi namin maaaring ipagpatuloy ang negosyo hanggang sa lahat ay tapos na. Paano sila magpapatuloy sa trabaho kung ang mga autoridad ay lumikha ng mga ganitong problema? Kapag nahinto ang isa sa kanilang mga proyekto, napakalaki ng mga pagkalugi na kanilang mararanasan. Walang mga problema, ngunit ang mga autoridad ay nagsisikap na makahanap ng mga problema, ang bastos na ito. Walang ekspresyon ng mukha ni Diane habang nakatingin kay Walter Gore. Anong kulang sa atin? Sabihin mo at gagawin natin. Bumalik ang tingin ni Walter Gore kay Diane at bahagyang kumunot ang noo. Hindi siya masyadong natuwa sa paraan ng pakikipag-usap ni Diane sa kanya. Ang pag-archive ng mga dokumento ay isang mahaba at masalimuot na proseso at maaaring hindi na kailanganin ng iyong kumpanya na dumaan dito. Suspindihin muna ang mga operasyon at hintay ang abisuhan ka namin. Hindi na niya napigil ang sabihin iyon. Dahil hindi alam ni Diane kung ano ang makakabuti sa kanya kaya hindi niya ito masisisi sa pagiging masungit. Kung tutuusin siya ang nagdedesisyon kung haharapin sila ng malupit o maluwag. Maantala ang operasyon. Nanatiling kalmado si Diane. Napakatahimik kaya nakaramdam ng hindi komportable si Walter Gore. Oo naman, sususpendihin natin ang mga operasyon. Nagulat si Walter Gore nang marinig niya ang sinabi ni Diane. Hindi niya inaasahan na papayag lang si Diane nang hindi nagtatanong. Hindi iyon normal. Pati ang direktor na katabi ni Diane ay nabigla. Hindi rin niya inaasahan na papayag si Diane. Mula ngayon lahat ay nakalib hanggang sa ipaalam sa amin ng mga autoridad na maayos na ang aming mga dokumento at maaari kaming magpatuloy sa aming negosyo. Nagpatuloy sa pagsasalita si Diane nang napakatahimik. Habang mas mahinahon siya, mas nababalisa si Walter Gore. Tumango ang direktor at nagpadala ng mensahe. Hindi nagtagal marami sa mga empleyado ang nag-impake at umalis pagkatapos magpaalam kay Diane. Naging malungkot ang mukha ni Walter Gore. Gusto lang niyang i-pressure si Diane na mag-behave pero hindi niya inaasahan na lalaban si Diane at itigil ang ganoong negosyo. Ho, CEO Palmer, napakahigpit mong tao, di ba? Malamig siyang tumawa at marahas na sinabi, maaari mong dahan-daang maghintay na ipaalam namin sa iyo kapag natapos na ang lahat. Pagkatapos ay tumalikod si Walter Gore at umalis. Wala namang mawawala sa kanya sa ganitong paraan kaya bakit mo iistorbo ang reaksyon ni Diane? Hindi niya akalain na ang ganoong kalaking kumpanya ay maaaring mag-suspend ng mga operasyon ng ganoon. Paano hinarap ni Diane ang napakalaking kawalan? Let's go. Umalis si Walter Gore kasama ang kanyang mga tauhan. Paglabas pa lang niya ng elevator, nakita niya ang isang figurang naglalakad kasama ang mahigit 10 lalaki sa likuran niya. Naramdaman niyang nanuyo agad ang lalamunan at mga mata.